Anak, yung sinasabi nilang practice makes perfect, hindi ako sang-ayon dyan eh. Kasi walang perfecto, anak. Kahit anong practice natin, walang perfect talaga. Mas gugustuhin kong i-mindset mo na practice makes not totally perfect but to avoid mistakes. Kaya ganun. Nag-review naman ako. Kaso, mababa ko pa rin talaga sa exam. Hoy, nak, GG muna ako ha. Paalam mo na rito ha. Sige po pa, ingat po. Ba't parang nakasimangot ka? Ano nangyari? Papa, nag-review naman po ako eh. Oh, Kaso Papa, bakit po ganun? Mababa ko pa rin po sa exam kanina. ganun ba? Nakita ka nag-review ah. Ganun nga po, Papa eh. Kaso Papa, nalito po ako tsaka nahirapan kasi parang nirambol po nila yung test. Ganun talaga nak eh. Actually, sa mga test na yan, paulit-ulit na naman yung tutuusin eh. Diba sabi ko kasi ako nung sa lola mo, yung teacher ko pinagsasabihan na ako. Kasi ang nasa second grading pa lang kami, ang nire-review ko tsaka mga kinukulayan ko sa libro, yung pang fourth grading na. So advance kasi magturo lola mo. Pero okay lang yan, huwag masyadong isipin. Tsaka, alam mo ba, yan kasi yung isa sa nakikita ko sa iyo eh. No? Parang ano ka na yung competitive ka. Ako naging competitive din ako sa buhay anak, pero hindi ako masyadong overthinker pag talaga marami akong mali. Partida ha, ako dati pa nagkakamali, nagagalit ng lola mo. Pero ako hindi ko gagawin sa iyo kasi may next grading pa naman. Nakikita naman kita nag-aaral. Tsaka ito pa nak. Kung may pangarap ka, hindi mo maaabot yun kung di ka nagkakamali. Ano pa yung masabihin ng Papa? Di ba sabi mo, sa mama mo, gusto mo mag-first honor. Kasi nga last year, third ka. Anak, hindi madaling kunin kasi yung first honor. Bilib ako sa'yo kasi talagang target mo, yung pinaka maganda o gold talaga yung mindset mo. Pero anak, yun nga, may proseso yan eh. Di ba? Wala namang dead end agad dyan. So ngayon, kung hindi ka maka-first ngayon, okay lang. At least yung pagkakamali mo, bawiin mo ulit next grading kasi may next grading pa naman, di ba? So, wala masyadong dibdibin. As long as nandun ka pa rin sa top 10, walang problema sa amin yung anak. Kahit di ka magtapang, walang problema yan. Importante, mairaos natin itong taon na to, maka-abot ka sa next grade mo. Papa, parang ako na din po kasi naiya sa sarili ko. Isipin niya, nak. Ito, sige, ma-motivate kita. Alam mo ba, karamihan na nagtagumpay sa buhay, nagdaan sa sobrang madaming kamalian. Ano po yun, Papa? Paano po nila naabot yung gusto nila kung marami pa silang pagkakamali? Kasi nga anak, kasi bata ka pa eh. Pero pagdadaanan mo to, once na marami kang mali, possible na yun talaga yung iwasan mo sa susunod para maging tama ka na. Anak, yung sinasabi nilang practice makes perfect, hindi ako sang-ayon dyan eh. Kasi walang perfecto anak. Kahit anong practice natin, walang perfect talaga. Mas gugustuhin kong i-mindset mo na practice makes not totally perfect but to avoid mistakes. Ibig sabihin, nag-i-ensayo tayo, nag-i-review tayo, hindi para maging perfecto, para makaiwas sa kamalian. Ngayon anak, alam mo ba na pag nandun ka na sa edad mo, example, nasa 18 ka na, 20s ka na, bukod sa pagkakamali mo, mas marami ka pang matututunan sa kamalian ng iba. Ano ba ibig sabihin ng Papa? Di ba bawal po tingnan yung kamalian ng isang tao? Okay. So, iba naman yung anak. Yung sinasabi mo kasi, yun yung mga senaryo na nahuhusgahan agad yung isang tao sa isang pagkakamali niya. Iba yun. Yung sinasabi ko, anak, alam mo ba kami ng mama mo? Kung ilang beses din kami nalugi, ilang beses kaming nagkamali,
Ang dami naming error. Pero tinan mo kami ngayon, anak. Hindi mayaman na mayaman, pero saktong-sakto lang sa buhay natin. Tsaka anak, alam mo, ang ibig sabihin nun, pag may nakausap ka mga tao, dating kriminal, dating may bisyo, dating may ginawang hindi maganda sa buhay, at nakausap mo sila, o may mga negosyo na talagang nalugi, na ganito at ngayon umahon. Anak, ang sarap pakinggan yun. Yun ang isa sa magiging best lesson natin, bukod doon sa sarili natin pagkakamali. Kasi magkakaroon tayo ng validation sa bawat larangan, bawat bagay-bagay na pinagdaanan nila na posible, kung pagdadaanan natin, alam na natin yung halimbawa. Kasi sila mismo nagsasalita sa harap natin. So pwedeng bad image sila, pero good example para sa'yo. At pag may taong ganun, anak, yun ang isa sa amen. Dahil hindi sila madamot at hindi nila kinakahiya kung ano yung katotohanan nangyari sa kanila. Bagkus, sinishare nila para makapagbigay sila ng aral sa kapwa nila. Yun yung sinasabi ko sa yung mas matututo ka pa sa pagkakamali ng iba. Iba, yung mga taong hinuhusgahan dahil sa isang pagkakamali. Okay, alam mo na. Kaya, okay lang yan. Kahit wala kang top ngayon, lagi ka naman sa top 10, anak, bonus na lang yan eh. Ako, hindi naman ako top 10, wala ako sa top 1 ng mga nag-aaral ako, pero ngayon, tinan mo naman. Hindi naman sa yung mga top 1 ko, iba kong classmate ha, ibang top 1, wala na. Nasira sa pag-ibig, kaya iba-iba anak. Iba-iba ang kapalaran ng tao. Ikaw, mabuti kang bata. Kaya, okay lang yung competitive, pero huwag mo masyadong dinadamdaman. Kasi mabigat sa dibdib yan, tsaka sa puso. Kapag ganyan, mag-open up ka sa amin, huwag mo sasarilin, ha? Sige na, DJ mo na ako. Anak, ang puso at utak, dapat healthy yan. Ha? Apo. Kaya magsasabi ka sa amin ng mama mo. Mamaya, bigla ka na lang pinagagawa mo dyan, ha? Apo. Sige na.